Meron lang po tayong konting katanungan sa bawat isa. Ito po ay bago tayo magsimula, no? Yan po yung aking title, Plug in Hearing God's Voice. And isang bagay nung kami po ay nanalangin habang kami po ay nagmi-meeting ng GS Top nung Tuesday, nagkaroon po ng panalangin at nangusap ang Panginoon sa ating LPC head about the outpouring of the Holy Spirit from the throne of God going to the life na papunta sa ating mga buhay. Pero hindi natin matatanggap ang presensya ng Panginoon kung tayo ay, if we are not in the position to accept, no, yung presensya ng Panginoon. So very, very important na tayo ay in a position to really na ma-receive, no, yung fullness ng presensya ng ating Panginoon. If we are not aligned, if we are not positioned, then we cannot receive the fullness of the presence of God. So may tanong lang po ako sa bawat isa. Pagka tinanong ko kayo, sasagot kayo. Pagka oo, ang sasabihin nyo, amen. Okay? Yung amen na naririnig ng katabi nyo. Okay? Agree po ba kayo doon? Ayan, sige. Do you really love God? Lahat ba sumagot? Ayan. Kung mahal niyo ang Panginoon, is it important na bigyan natin ng oras ang Diyos? Ayan. Is it important din na dahil mahal natin ang Diyos, importante siya sa buhay natin? Is it important din ba na we talk to God? Ayan. Sumagot ba lahat? Ayan. Kasi ito yung pinakaparang foundation natin. No? Importante na, so kung importante na sinasabi natin mahal natin ang Diyos, importante sa atin ang Diyos, at kailangan natin kausapin ang Diyos. Amen po ba? Ayan. So kung importante ang Diyos, mahal natin ang Diyos, kailangan natin kausapin ang Diyos. Okay. Ito, personal to Kung mahal mo ang Diyos, importante sa iyo ang Diyos. Ilang minuto ka na nalangin kaninang umaga? Amen. Salamat po sa sumagot. Sa hindi sumagot, purihin pa rin po ang Panginoon. At nandito tayo ngayon, no? Maririnig natin ang salita ng Diyos para tayo ay mabago. Kasi ang salita ng Diyos ay nagtatransform sa ating lahat para tayo ay matuto, mabago ng salita ng Panginoon. Naniniwala ako na ang presensya ng Panginoon from the throne of God ay dumadaloy sa ating kalagitnaan ngayon katulad ng ginawa ng Panginoon sa amin nung Tuesday, no, from the elders going to the staff, no, GS staff up to the, at sa lahat ng mga pastors na umattend nung Tuesday. And I really believe na kapag tayo ay nasa posisyon na tanggapin ang presensya ng Panginoon, the fullness of God, no, there is no stopping. Walang makakapigil sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? So are you ready to receive the fullness and the presence of God today? So, sabi mo sa kanila, just relax and listen and be open for the presence of God is here today. Amen? Sige, tayo po yung manalangin. Salamat po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na kumikilos sa aming kalagitnaan. Salamat po, O Diyos, na noong nakaraang Sunday, Panginoon, ang topic po namin ay first things first. God is of course, kung atin pong magiging priority ang Panginoon, mahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa sa ating buhay. Siya yung una sa lahat ng ating mga iniisip, ginagawa. Salamat po, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang nagbigay sa amin ng mga topic na ito. Alam namin na hindi po ito aksidente at meron ka pong napakagandang layunin sa bawat isa amin. Kaya nga po sa umagang ito, Lord, sa pamamagitan po, Panginoon, ng aming pakikinig, no, ng iyong boses, ng iyong paghipo sa amin, dalangin namin, Panginoon, maranasan po namin ang iyong presensya sa umagang ito. Maraming pong salamat, Panginoon, at hayaan mo na makita po namin, Panginoon, na iyong salita ay buhay at makapangyarihan, tumitimo, Panginoon, at nangungusap sa aming mga puso, Panginoon, sa umagang ito.
Sa aking sarili, wala po akong magagawa, kundi mo po ako gagamitin, Panginoon. Wala po akong kabuluhan. Kaya nga po, kumilos ka sa aming kalagitnaan, baguhin mo po ang iyong mga anak. Lord, bigyan mo po ng liwanag, direksyon ng iyong mga anak sa pamamagitan ng iyong salita. Maraming pong salamat. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, makakaupo na po tayo. So, ang title ko po ay Plug in, Hearing God's Voice. Sige nga, sabihin natin, Plug in, Hearing God's Voice. Isa pa, 1, 2, 3. Plug in, Hearing God's Voice. Ayan, sige. Isang bagay na gusto kong makita natin. Ayan, sige. Basahin natin itong John 10:27. Kahit nakaupo tayo, sabay-sabay. 1, 2, 3, basa. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. So maliwanag po yan, no? My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. So ang ating Panginoon, ang dakilang pastor, tayo po ay mga tupa, no? Ng Panginoon. Ang tupa ay kailangan niya ng pastol, di ba? So, importante yan na makita natin yan. Tayo rin, kailangan natin ng pastol. Amin po ba? Ang aking dakilang pastor ay ang ating Panginoong Hesukristo. So, ang sabi diyan, my sheep hear my voice. Alam ng mga tupa ang kanyang boses. Ang tanong ko sa inyo ngayon, alam niyo ba ang boses ng Panginoon? Sumagot kayo pagka tinatanong ko kayo. Pagka hindi niyo alam, okay lang. Pagka alam niyo, okay pa rin. So, do you know kung ano ang boses ng Panginoon? Ayan, sige. Maganda yung mga ganyang may tanong, may sagot, may tanong, ano? Bakit natin importanteng malaman ang boses ng Panginoon? Alam niyo yung tupa? Kapag ibang boses ang tumawag sa kanya, hindi siya lalapit. Alam ng tupa yung boses ng kanyang pastol. Ganon din sa atin. Dapat alam natin ang boses ng Panginoon. Kung hindi natin alam ang boses ng Panginoon, nalilito tayo sa ating buhay. Kaya nga marami tayong maling desisyon na ginagawa kasi hindi natin kilala ang boses ng Panginoon. Hello? Hello? Para malaman natin ang boses ng Panginoon, of course, kailangan natin siyang kausapin. Second, ayan. Exodus chapter 33, verse 11, 1 to 3, basa. So the Lord spoke to Moses face to face as a man speaks to his friend. Ayan, hallelujah. No? Yung kumpleto po niyan, sabi na ganoon, so the Lord spoke to Moses face to face as a man speak to his friend, and he would return to the camp, but his servant Joshua, the son of Nun, a young man, did not depart from the tabernacle. So ano po ang background niyan? No, si Moses, of course, alam natin siya na nakikipag-usap siya sa Panginoon ng face to face. No, alam natin kapag ikaw nakipag-usap ka sa Panginoon ng face to face, nang hindi ka ready, masusunog ka sa sobrang init ng presensya ng Panginoon. Pero because of that, hindi siya nasunog, no? Of course, nakausap niya ang Panginoon ng face to face. Ikaw ba, tatanungin kita, do you want to talk to God face to face? Ulitin ko, tanong ko gusto mo bang makausap ang Panginoon ng mukhaan? Ayan. So, are you really in love na makausap ang Panginoon ng mukhaan? Sumagot kayo, hindi pwedeng walang sagot. Talaga bang gusto niyong makausap? Mahal niyo ba talaga? Ninanais niyo ba talaga na makausap niyo ang Panginoon ng face to face? Ayan, sige. Next, basahin ulit natin yung salita ng Panginoon. Genesis chapter 1, verse 26. Mga ba yan? Sige, 1, 2, 3, basa. Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Yan, sige. Isang objective ng ating pag-aaral ngayon, of course, lahat ng ating pag-aaral dapat meron tayong objective. Ano ba talaga yung objective natin? No, bakit natin binasa yung salita ng Panginoon na yan? Isang bagay na gusto nating makita ngayon, dahil ang title natin is Plug in, Hearing God's Voice, is para maturuan ng bawat sa atin kung paano ba makinig, no, sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Kaya ako tinanong kayo kanina kung nanalangin kayo kaninang umaga,
Yung mga sumagot ng yes, praise the Lord. No, yung mga hindi sumagot, so, doon natin makikita kung talaga importante sa atin ng Panginoon o hindi. Kasi kung importante sa atin ng Panginoon, at kung talagang mahal natin ng Panginoon, dapat pagising pa lang natin, Lord, salamat sa panibagong buhay. Lord, salamat sa panibagong hininga. No, ako'y nabuhay pa. Kasi iba, natulog, hindi na nagising. Pero tayo, binigyan pa rin tayo ng buhay ng Panginoon. So, sobra-sobra yung pagpapasalamat natin sa Panginoon. So, dito, today, ang gusto ko makita natin is matuto tayong makinig sa Panginoon. No, makita natin paano bang makinig sa Panginoon. Ano ba ang purpose? Bakit tayo nananalangin? Bakit ba kailangan nating makipagniig sa Panginoon? Bakit ba kailangan natin makipag-communicate sa Panginoon? Bakit ba kailangan nakaplug tayo sa Panginoon? Bakit ba kailangan meron tayong internet sa Panginoon? May signal tayo. Bakit kaya? Ano kaya ang importansya ng panalangin? Bakit kailangan nating manalangin? No? Hindi tayo dapat namamalimos sa Panginoon. O kaya ang Panginoon namamalimos ng oras niyo para kayo manalangin. Kasi minsan pinipilit pa tayo ng facilitator, cell leader, LPC leaders, prayer warrior na umati naman kayo sa panalangin. Pinipilit tayo. So dapat hindi tayo pinipilit dahil ito yung pagkakataon natin para makapakinig natin ng Panginoon. Amen po ba? So the next time masabihin ng facilitator nyo o cell leader nyo na umati naman kayo ng prayer. It's a privilege to meet the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Amen ba? Humihina yung amen. Why? Bakit natin kailangan? Kasi gusto nating maturuan yung bawat mananampalataya na ma-discern yung boses ng Panginoon. Ilang taon ka ng Kristiyano? 20 years, 15 years, 10 years. And yet, hindi mo pa rin kilala ang boses ng Panginoon. And yet, hindi mo pa rin ma-discern, yan ba ay sa Panginoon o hindi? Hello? Until now, hindi natin na-discern kung ano yung boses ng Panginoon, ano yung boses ng kalaban. Baka mamaya ang naririnig mo puro boses ng kalaban. Puro iniinjikan ka ng kalaban. And hindi mo na-realize na lumalayo ka na sa presensya ng Panginoon. Kasi ang mga boses na pinakikinggan mo, iba-ibang boses. Napakaingay ng mundo, mga kapatid. Kapag ka hindi natin maunawaan, ma-discern ang boses ng Panginoon, sabi na ganoon ng Biblia, even the elect, alam mo pag sinabing elect? Even yung mga pinili ng Panginoon, even yung mga mananampalataya, nadidisib sila. Hindi nila maunawaan, ito ba'y galing sa Panginoon o hindi? Ang gusto natin sa umagang ito, of course, ma-empower tayo bilang simbahan upang sa paglakad natin sa araw-araw ng ating buhay Kristiyano, meron tayong kapangyarihan, alam natin yung direksyon natin, at alam natin na ito'y kalooban ng Panginoon, na tayo ay ginaguide ng Panginoon, tinuturuan ng Panginoon, naririnig natin ang voice ng Panginoon ng very clear sa buhay natin, at alam natin ang direksyon ng ating buhay mananampalataya, buhay Kristiyano. Kapag hindi natin naintindihan, mga kapatid, yung sinasabi ng Panginoon, hindi natin naintindihan ang direksyon ng Panginoon, hindi natin naintindihan yung nais ng Panginoon, yung kalooban ng Panginoon, ang tawag sa atin, tupang ligaw. Malapit na namang lumubog ang araw, dilim ng gabi, darating na naman. Kahit nandito ka sa simbahan, ang tawag sa iyo, tupang ligaw. Kasi hindi mo kilala ang boses ng Panginoon. Ngayong umaga, ang nais ng Panginoon, lahat po tayo matutong makinig. If we say na we love God, no, our God is our priority, our God is the most important relationship in our relationship here on earth. Kung sinasabi natin yan, kinakailangan nating makilala ang boses ng Panginoon, marinig ang instruction ng Panginoon ng very clear,
at maunawaan natin kung saan tayo dinadala ng Panginoon. Amen po ba? Sige. Prayer is not asking God to do something He already decided. Hello? He knows your beginning and He knows your end. Kaya nga yung pagitan ng iyong kapanganakan at yung pagitan ng iyong kamatayan, dapat yung in-between na yan, you are seeking God's will. You are asking God, Lord, ano ang gagawin ko sa pagitan na yan? Ano ang gagawin ko next year? Ano ang gagawin ko tomorrow? Anong gagawin ko next month, next week? Kaya nga po ang pagkain ng salita ng Diyos is daily bread. We need the presence of God in our lives daily. Sabi mo sa katabi mo, gisingin mo, gumising ka na. Kailangan natin ang presensya ng Panginoon araw-araw. Importante na maunawaan natin ito mga kapatid kasi kapag hindi natin nakita to, because prayer is partnering with God to implement what He has, kung ano yung will ng Panginoon. No? Kalooban ba ng Panginoon na ikaw ay maligtas? 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4. Kalooban ng Panginoon na ikaw ay maligtas. Pero hindi lang ikaw. Yung pamilya mo, yung mga mahal mo sa buhay, yung mga kaibigan mo, yung mga kaklase mo, yung mga katrabaho mo, yung mga nasa community. Lahat yan, kalooban ng Panginoon na maligtas. Kapag ka ang kalooban ng Panginoon, ipinag-pray mo, anong sagot ng Panginoon? Anong sagot ng Panginoon? Yes and amen. Kasi kalooban ng Panginoon yan. Ang problema mga kapatid, you are not partnering with God. Hindi mo pinapanalangin yung kapitbahay mo. Hindi mo pinapanalangin yung mahal mo sa buhay na maligtas. Hindi mo pinapanalangin yung kaklase mo. Araw-araw mong kaklase, kaibigan. Araw-araw mong kasama, katrabaho mo, ka-seatmate mo sa work. Araw-araw mong katabi pero hindi mo pinapanalangin. Huwag mo sarilinin yung kaligtasan. Kasi kalooban ng Panginoon, yung katabi mo maligtas. Kalooban ng Panginoon na yung ating mga bisita ngayon ay maligtas din. By the way, yung mga bisita po namin ngayon, hindi po aksidente kayo ay narito. Alam nyo ba may purpose ang Panginoon sa inyo? At napakaganda ng purpose ng Diyos sa inyo. Hindi kayo aksidenteng narito, talaga kayo pinili at tinawag ng Panginoon. Hindi lang kayo basta in-invite ng mahal nyo ng tao na nag-invite sa inyo. Ang nag-invite sa inyo ay ang presensya ng Panginoon, ang banal na Espiritu. Kasi sa kaharian ng Diyos, wala pong aksidente. At ang sabi ng Biblia, kung meron daw isang kaluluwa na magbabalik loob sa Kanya, ang buong kalangitan ay nagsasaya. Meron po tayong mga bisita ngayon, naniniwala ako na ang kalangitan ay nagsasaya sa mga oras na ito. Palakpakan natin ang Panginoon. So, mahal natin ang Diyos. So, alam natin ang kingdom principle is strongly taught by, of course, ng ating Panginoon about prayer. Because prayer is mankind giving God permission to interfere on earth. So, ang panalangin daw ay binibigyan natin ng permission ang Panginoon na kumilos dito sa mundo. Kaya nga kailangan nating makipag-partner sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Paano kikilos ang Diyos kung wala kang oras manalangin? Paano kikilos ang Panginoon kung puro sariling kaisipan, talino at lakas mo ang ginagamit mo at ayaw mong makipag-usap sa Diyos? Hindi siya kikilos, definitely. We need to partner with God para kumilos siya dito sa mundo. Hindi mangyayari ang kalooban ng Panginoon. Kalooban ng Panginoon na ikaw ay pagpalain. Amen po ba? Pero bakit hindi ka pinagpapala? Ayaw mo kasi makipag-partner sa Diyos. Dapat ang kapartner natin ang Panginoon. Ang business partner natin ang Panginoon. Ang student partner natin ang Panginoon. Ang co-worker partner natin ang Panginoon. Dapat siya ang kapartner natin. Dapat siya ang unang sinasanggunian natin bago natin gawin ang isang bagay.
Kunyari, talagang gustong-gusto mong maligtas itong katrabaho mo. No? You need to partner with God by prayer. Amen po ba? You need to partner with God. Kailangan nating manalangin. Sino dito ang maraming mga mahal sa buhay na hindi pa ligtas, na hindi pa tiyak ang kaligtasan? Taas ang kamay. Huwag kayong mahiya. Lahat tayo meron. Lahat tayo meron. Kalooban ng ba ng Panginoon na ang bawat mahal natin sa buhay maligtas? Amen ba? Kung kalooban ng Panginoon, you need to partner with God. Huwag kang susuko sa panalangin. Huwag mong susukuan ng pakikipag-usap sa Diyos. Sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon, lahat sila maligtas. Yan ang kalooban ng Panginoon. Kapag kaya ng panalangin natin, tutugunin ng Panginoon. Next. Ito, ang tanong ko sa inyo, have you ever prayed but felt nothing change? Na-try nyo na ba yan? Nanalangin kayo pero parang walang nangyari, parang walang nagbago. Nakaka-frustrate ba yung ganyan? Panalangin ka na, kasi baka mamaya yung panalangin mo hindi kalooban ng Panginoon. Lord, gusto ko pong yumaman, magkaroon ng kotse. Naku. Baka hindi ka pa ready, kapatid. Kailangan maging ready ka muna. Kasi pag hindi ka ready, hindi ibibigay ng Panginoon yan. Okay? Ngayon, frustrated ka sa Panginoon. Hindi naman ako pinayaman ng Diyos. Kala ko ba kalooban niyang yumaman ako? Kala ko ba kalooban niyang ganito, ganyan? Bakit naman ganito, ganyan? Nung hindi ko natupad yung pangarap ko, hindi ako sumuko. Naniniwala ako na mayroong kalooban, may mas magandang plano ang Diyos. No? And true enough, no? Minsan pinipilit natin ng isang bagay, hindi naman pala yun ang kalooban ng Panginoon. Hello? Mga kabataan, mga young professional, huwag niyo ipilit ang isang bagay na gustong-gusto niyong gawin, tapos hindi mangyayari yan, ang gawin niyo, pumunta muna kayo sa Panginoon, Lord, ito sana yung desire ko eh. Ito ba yung gusto mo sa buhay ko? Pag hindi gusto ng Panginoon yan, hindi yan ibibigay. Pero pag sinabi ng Panginoon, tinetest ka niya, wait, panampalataya ka pa rin. Kung pinaghihintay ka lang niya, tinitingnan niya kung hanggang saan ang iyong pananampalataya. Hello? Mahirap manalangin, mga kapatid, kapag ka inuutusan mo ang Diyos. Mahirap din manalangin kapag ka meron ka ng preconceived na output. Kunyari, ang panalangin mo, meron ka ng ine-expect na sagot. Hindi ganun ang pananalangin. Kaya nga lagi ang panalangin natin, let your will be done. Let your will be done. Not my will, but your will. So, halimbawa, nanalangin ka, ibang sagot ng Panginoon, magtatampo ka na ba sa Diyos? Magtatampo ka na ba sa Diyos na, ay, hindi ganyan eh, hindi ganyan ine-expect ko, Lord. Dapat ganito. Ano yun, nauutusan ng Diyos? Pwede mo bang utusan ng Diyos? Pwede mo bang diktahan ng Diyos? Hindi. Alam mo kung bakit? Bakit hindi mo siya pwedeng diktahan? Mas alam ng Diyos ang mas mainam para sa'yo. Mas alam ng Diyos ang mas maganda para sa'yo, para sa pamilya mo, para sa karir mo. Mas maganda. Kaya nga po, wag natin diktahan. Sige. Sorry ah. Hearing God's voice and praying are connected, no? Ulitin ko. Hearing God's voice and prayer are connected. Of course, sige. Next. Gusto ko makita natin, God gave authority to man. Genesis chapter 1 verse 26, yung binasa natin kanina. Ano yung authority na yan? Binigyan tayo ng authority ng Diyos. At yung kapamahalaan na yan ay ibinigay sa atin. Pero yung authority na yan, hindi yan mangyayari kung hindi tayo makikipag-communicate sa Diyos. Kung wala tayong partnership with God. Then God said, let us make man in our image according to our likeness and let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air,
and over the cattle, over all the earth, and over every creeping things that creeps on the earth. What does it mean? Ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, binigyan tayo ng kapamahalaan ng Diyos. Pero dahil sa kapamahalaan na yon, nung nagkasala ang ating unang mga magulang, nawala po yung relasyon natin sa Diyos, nawala rin po yung dominion. Nawala yung kapamahalaan. Pumasok yung kasakitan, pumasok yung kagutuman, pumasok yung lahat ng problema kasi nawala yung ating relationship at yung ating dominion dito sa mundo. Nalipat kay Nino, yung dominion dito, kay Satanas. Nalipat. Kaya nga kinakailangan ng Kristo na mamatay doon sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang ating kasalanan at ibalik yung dominion na ibinigay ng Panginoon sa atin. So, nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, hindi lamang tayo naligtas, kundi ibinalik ng Panginoon yung dominion, kapamahalaan, management sa mundo na pwede nating utusan. No, kahit yung masamang espiritu dito sa mundo na lumayas. Kasi our position in heaven is far above all principalities and rulers of this world, which is Satan. That is our position. Ibinalik ng Panginoon yung dominion. Kaya nga anytime tayong mga mananampalataya, kahit nasa jeep tayo, kahit nasa anong ginagawa natin, we can talk to God because the heaven is open. Nabuksan yung langit nung tinanggap natin siya. Nagkaroon tayo ng Kristo sa puso natin at ang sabi niya, hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan. Kaya anytime to talk to God, na makipag-usap ka sa Diyos, alam mo siya ay sasagot because Jesus is alive. Pero bakit natin kailangang manalangin? Kasi, yung authority na nawala, basahin ko lang po nawala yung authority because of the sin, no? Genesis chapter 3, nung pumasok yung kasalanan. And tayo po ay naging slave ng kasalanan. Pag sinabing slave, you cannot rule. So, kinakailangan ma-restore yung dominion sa pamamagitan ni Kristo. At yun ang ginawa sa atin ng Panginoon. Jesus disarmed the enemy. Jesus holds the key. And all authority belongs to Him. Sabi nga naman Matthew chapter 28 verse 18, all authority has been given unto me in heaven and on earth. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo. So, ano ka ngayon? Dahil tinanggap mo ang ating Panginoon, yung the same authority na ibinigay kay Kristo and the same position na ibinigay sa ating Panginoong Hesukristo, mula nung tinanggap natin siya, napasa atin. Kaya nga, with that position, with that authority na ipinagkaloob ng Panginoon na binigay sa mga mananampalataya, kapatid, dapat hindi tayo takot sa demonyo. Maliwanag po ba? Kapag ka ikaw ay may sakit, no? Pwede kang tumawag sa cell leader mo, pwede kang tumawag sa kapatiran, alam nyo, pwede rin na i-lay hands mo yung katawan mo. Lord, sabi na gano'n, pagka daw nilapat natin ang ating kamay sa parte na may sakit, tayo ay gagaling. Kung wala kang makita na magpe-pray sa'yo, ipag-pray mo yung sarili mo. Lord, ang sakit ng pakiramdam ko. Katulad nung sumakit yung tiyan ko, nung birthday ni Ate Amelia. Nasa loob ako ng CR, papunta kami sa kanila. Talaga ang sakit-sakit ng tiyan ko, hindi ko na kaya. Sabi ko, sumusuko na nga ako. Sabi ko, ayoko nang tumayo, hindi ko na kaya. No? Nasa loob ako ng CR, wala na akong matatawagan. Nasa CR ako eh. Hindi ko na kaya, ang sakit ng tiyan ko eh. Nilihans ko yung sarili ko, Lord, kung kalooban mong tumayo ako, inuutusan ko tong sakit na ito na mawala in the name of Jesus. In Jesus' name. Sabi ko ganoon sa tiyan ko. And instantly, pinagaling ng Panginoon yung tiyan ko. Natapos yung birthday niya,
Hindi ko na naramdaman yung sakit. Pag uwi ko, dahil kumain ako ng lechon, pinakain ako ni Ate Amelia ng lechon, ang dami kong nakain na lechon, pag uwi ko, uminom ako ng tubig na mainit, pumunta na naman ako sa CR. Ayun, buti na, binigyan na ako ni doktora ng gamot. Sabi niya, may virus na yan. Inuman mo na ng gamot. Natapos ko po yung gamot, hindi na po bumalik yung sakit. No? Pero alam nyo, nakakatuwa ang Panginoon, pinagaling niya nung oras na yon. No? Dahil sabi ko, Lord, hindi ko na talaga kaya. No? Sabi ko na nga sa misis ko, ikaw na lang ang gusto tumayo, hindi ko na kaya. Pero alam nyo, nung pinanalangin ko yung tiyan ko, gumaling. Ganon din tayo mga kapatid. No? Yung authority na napunta kay Jesus, sinare niya sa mga mananampalataya. Meron kang authority. Huwag mo sabihin, ang nagpe-pray lang ay mga leaders, facilitators, or pastor. Kahit ordinaryong Kristiyano, nakakilala kay Kristo, pwedeng manalangin sa pangalan ni Jesus at ang sakit ay gagaling. Pwede nating utusan ang si Satanas na umalis, no? Kung merong mga bad spirit sa ating kapaligiran, no? If Christ lives in you, His authority operates through you. Huwag natin kakalimutan yan. If Christ is in you, His authority operates through you. Huwag ka na magturo. No? Nag-ooperate ang authority at ang kapangyarihan ng Panginoon sa'yo. Sa'yo. Kaya nga, importanteng makita natin na tayo ay yung nawalang authority, ibinalik ng Panginoon. Next. Number 3. Prayer enforces God's will. Ito yung hindi natin ma-execute ang kalooban ng Panginoon kung wala tayong authority. Kaya nga pag binasa natin ang salita ng Diyos, sige, next. So it was when Moses held up his hand that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. Kapag tinataas ni Moses yung kamay niya, nagtatagumpay ang mga Israelites. Kapag bumabagsak yung kamay niya, natatalo sila sa labanan. So kinakailangan niya ng 2 tao para manatiling nakataas ang kanyang kamay. Nananalangin. No, nakikipag-usap sa presensya ng Panginoon. And every time na nangyayari yan, nananagumpay ang mga Israel. Ganon din tayo. Mga kapatid, kapag nilet go natin ang ating communication sa Panginoon, sigurado ang buhay natin talo. If we will stop communicating, if we will stop yung wifi natin sa Diyos, kapag nawala yung communication natin sa Diyos, sigurado, ang buhay natin talo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na laging magpatalo. Sige po, next. Sabi nga, 1 John, yung 1 John, part 4, sorry. So, God's will was clear, but it only manifested through prayer. Ang kalooban ng Panginoon malinaw, no, ang kailangan lang mag-manifest yan sa pamamagitan ng ating panalangin. Heaven's will moves on earth when believers pray. Heaven's will, yung kalooban ng langit, no, mangyayari yan sa mundo kung tayo ay mananalangin. Hello? Wag po natin tingnan ang pananalangin sa trabaho lang ng prayer warrior. Wag po natin tingnan ang pananalangin na trabaho lang ng cell leader, ng pastor. Ang pananalangin ay trabaho ng bawat mananampalataya. Kung gusto natin kumilos ang Panginoon dito sa mundo, kung gusto mong kumilos ang Panginoon sa school nyo, kung gusto mong kumilos ang Panginoon sa trabaho nyo, kung gusto mong kumilos ang Panginoon sa kamag-anak mong may sakit, pray. 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 Kung gusto mong kumilos ang Panginoon sa sarili mong buhay, sa karir mo, pray. Kung gusto mo ng direksyon kung saan ka titira, pray. Kung gusto mo ng direksyon kung saan ka magtatrabaho, pray.
Ako'y lungkot na lungkot. Mga kapatid, ako'y lungkot na lungkot. Kapag inassign ko isang tao na manalangin, tapos ang panalangin niya ay parang hindi na nanalangin. Maraming tao ngayon hindi sanay manalangin. Kaya hindi naririnig ang boses ng Panginoon. At ang naririnig ay ang boses ng kalaban ng Panginoon. Hearing God's voice. Sabi na, hearing God's voice, through the word, no? Through the word. Hindi natin pwedeng pag-iwalayan ang salita ng Diyos at ang pakikinig sa salita ng Diyos. Pakikinig sa panalangin. Now, this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Ang kailangan lang, manalangin tayo. Manalangin tayo, mga kapatid. Pag hindi tayo nanalangin, hindi sasagot ang Panginoon. Yung panalangin na merong boldness, like Daniel. Daniel knew God's will through Scripture. He enforced it through fasting and prayer. The same thing with us. Bold prayers come from clear revelation. Kailangan natin ang salita ng Panginoon para tayo ay makapakinig sa boses ng Diyos. Amen po ba? So kung ikaw ay babad na babad sa salita ng Diyos at ikaw ay nananalangin, you will hear the very still small voice ng Panginoon. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, very clear, kung ano yung direction niya. Kapag hindi natin natutunang makinig at ginamit ang salita ng Diyos, maraming tao ngayon, listen, maraming tao ngayon, they don't talk to God, but they use their own knowledge. They store up knowledge. Yung sarili nilang talino, yung sarili nilang galing ang ginagamit para i-justify yung kanilang ginagawa. Without the presence of God. Ang nakakalungkot, maraming tao ngayon, hindi na nakikinig sa Diyos, nakikinig na lang sa sarili. Puro sarili niya ang pinakikinggan. Punong-puno ng sarili niya. Wala nang dependence sa Diyos. Pwede nating matest kung ito'y kalooban ng Panginoon. Ito ba ay naka-align sa salita ng Diyos? Ikino-confirm ba ng banal na Espiritu? Kung hindi yan i-confirm ng banal na Espiritu, hindi yan naka-align sa salita ng Diyos, hindi kikilos ang Panginoon. Does it advance the redemptive will of God? Ang kalooban ng Panginoon is always points towards salvation, holiness, and transformation. God's voice, ulitin ko God's voice always points out or points towards salvation, holiness, and transformation. Lastly, konti na oras, wala na akong oras actually, praying from a position of victory. Ito yung gusto ko ma-impart sa bawat isa. Na every time we pray, alam natin yung ating posisyon. No? Katulad ng sabi na ganun, we are seated or we are raised doon sa position ni Christ. We are seated, we are positioned in authority. We don't pray for victory, we pray from victory. Ulitin ko, we don't pray for victory, we pray from victory. Replay na lang. No? Our position is already victorious. Prayer is not earth shouting to heaven. Prayer is heaven ruling through the believers. Our responsibility, mga kapatid,
Lastly, our responsibility as believers. Ang mundo na kinagagalawan mo is your influence. Teritoryo mo yan. No? You need to govern. You need to govern. You need to exercise your authority. As a Christian, dapat tayo yung nakaka-impluwensya sa ating mga classmate, katrabaho, kapitbahay. Hindi yung tayo ang naiimpluwensyahan. Pag pumunta ka ba sa mga classmate mo, naiimpluwensyahan mo sila o naiimpluwensyahan ka nila? Hello, mga kabataan. Kapag kakasama mo ba yung mga classmate mo, naiimpluwensyahan mo ba sila kay Kristo o kayo ang naiimpluwensyahan nila? Kapag sinabi silang tagay mo, isang stick lang. Try mo lang to, konti lang. Konti lang. Ikaw ba yung naiimpluwensyahan nila? O sila yung naiimpluwensya mo? Ay, hindi. Hindi dahil dapat gumagamit yan. Kasi nakakasira yan ng katawan natin. Naiimpluwensya mo ba sila? Nagtatanong lang po. Wag po kayo magalit sa akin. Ako po si Pastor Elmer. Mahal ko po kayo. Nagtatanong lang po. Yan, nasabi ko na yan. Conclusion na. Alam nyo, God speaks through His Word. Wag natin kakalimutan yan. Nakungusap ang Panginoon. Kung gusto nyo marinig ang boses ng Panginoon, pumunta kayo sa Biblia. Kinukonfirm yan ng banal na Espiritu at nangyayari yan sa pamamagitan ng panalangin. We need to plug in and we need to hear God's voice.